Hello mga kaikay. Ito po ang inyong Auntie Ikay. Nandito po tayo sa camping site. Kanina nag-hiking tayo. Tapos nagpalipad tayo ng drone. Unfortunately, hindi marunong mag-record yung may-ari ng drone. Just imagine that. So ngayon, kita nyo yung likod ko, ayan, pina-flashlightan ko, puro mga puno po siya. Nandito po ako sa ilalim ng awning kasi masyadong malamig. Baka tayo mapasakit. So ayan, yan po yung pinaka-ground. Yung may ilaw na yan. Tapos mga puno na po yan nasa likod ko. Mga puno na po yan. So kanina, kinuhanan ko ng video yung pag-hiking namin. Tapos may mga narinig kaming elk na parang nag-uusap-usap sila. Tatawagan. Nakakapagod. Hindi tayo bihasa. Sa ganitong edad, tayo hindi nasanay ng nag-hiking. Anyway, so, ngayon, magmumukbang naman tayo. Mukbang. Ang kakainin ko to ay sandwich. Sandwich lang. Luluto sana ako ng noodles, kaya lang hindi pa nakaset up yung lutuan dito sa labas. Sa loob naman po, may kalan kami, kaya lang si Buwana, matutulog na daw siya. Mahihiga, pagod. Kaya, hindi na ako mag-iingay doon. Anyway, bukas ng umaga, itutur ko sa inyo yung trailer namin. Hindi kami, camping pa pero hindi kami gagamit ng tent. Meron siyang, si Buwana, meron siyang trailer na kanya. Meron siyang trailer kung tawagin niya dog house. So, yan, bukas itutur ko kayo pag maliwanag na. Ipapakita ko sa inyo yung trailer, tapos yung kabuuan din itong area namin. Maghuhukay sana ako para sa, alam niyo na, yung patabi-tabi pag sakaling maiihi. Kaya lang nakalimutan kong maghukay. Hapon na rin kami dumating, mga past 5 na. So, wala nang time. Tapos nagyakag agad siya maglakad, mag-hiking. So, yun. Hindi na ako nakapaghukay. Anyway, bukas naman po, hanggang lang ako. Isang gabi lang po ako dito sa hiking, sa camping na to. One night lang po ako. And then, uuwi na rin po ako bukas. Bago ko umuwi, itutur ko muna yung itutur ko muna kayo dito sa maliit na dog house na trailer. Saturday kasi, mag-i-start na yung hunting. Ang hinahunt po niya ay elk. Pero kung makakakita siya ng bear, pwede rin siya kumuha ng bear. Ang deer, hindi pa po pwede. Next week pa yung deer. So far, for now, ganito lang muna ako. Tapos bukas uuwi na ako. Sa bahay naman ako. Siya naman babalik dito. Si Buwana babalik dito. Para mag-hunting ng Saturday. Yun ang opening ng hunting. Ng elk hunting. Saturday. Ayaw niya ako ditong tumigil kasi hindi man siya delikado, pero hindi daw siya makakampante na maghapon ako sa campsite tapos siya nasa gubat. May mga ibang tao din po kasi, so hindi natin alam kung, alam niyo na, marami din mga siraulo dito sa Amerika, kaya mas safe sa bahay, di ba? Magmumukbang tayo. Ang kakainin natin ay sandwich. See? Hindi po siya what do you call this? Hindi po siya galing sa Subway. Siya po ay galing sa Arby's. Tawag po sa kanya ay gyro or giro or whatever. Ano lang po siya. Greek sandwich. So, ito po ang ating imumukbang ngayon. Hopefully, maubos ko. If not, wala na.
mahina po akong kumain, tsaka hindi po ako makanganga ng maayos kasi medyo masakit po yung aking ngipin. Yung pangil, kung tawagin, masakit po. Mahirap din po akong umuya kasi marami na po akong parking space. May parking space na ako dito ng mga truck, mga ilang truck din po yung yung natanggal na dito. Tapos sa taas, ganun din, mga ilang eroplano na po yung nawala sa taas. Tapos yun na lang mga anong tawag dito, mga SUV na tira dito sa harap at saka itong Mini Cooper, ito na lang yun nasa baba. Kaya lang, mukhang isa sa mga SUV, mawawala na din. Kaya, magkakaroon na ulit tayo ng open na parking lot. Siguro alam niyo na kung ano ibig sabihin. Anyway. So, yan nga muna. And then, kukwentuhan lang tayo na kaunti. Ngayon, naglalakad kami. Meron po kasi ditong trailer ng hindi nyo na makikita, madilim na po kahit flashlight ang po. May trailer po siya ng mga motor. Ngayon, dati wala pong motor dito kasi talagang marami pang puno to. Kaya lang, may yung namamahala dito sa tawag dito, yung park ranger, yun, yung mga park ranger nagmumotor din kasi siya, so siguro pinayagan na yung mga nagmumotor, sige pwede na kayo magmotor. So may mga area na nagmumotor po, nakakapasok yung mga motorcycles at saka yung mga kung tawagin four-wheelers, yung parang jeep na maliliit, gano'n. Yan, nakakaano po. Kaya lang, nilakad po namin kanina, hindi na po nila kaya wala na po masyadong tumatakbong motor dito kasi hindi na nila kaya doon sa bandang dulo kasi mabangin, masyadong mababa, malalim, tapos marami ng bato. So yun, syempre yung mga batong yun, yung malalaking bato. Pag nagulungan yun ng motor o kung anong gulong, maaari silang maaksidente. May out of balance yung motor nila, di ba? Kaya, lakad-lakad kami doon. Meron din po akong video doon. Tapos, narinig namin yung mga elk. Na sila. Parang nag-uusap sila, nagsisigawan na sila. Uy, dito na kayo, tulog na tayo kasi gabi na. Ganon. Nakukuha din po sa audio. Sana po, makuha sa audio ng video ko. Wala, kalimutan ko kasi magdala ng mic or ng headset para may mic din ako. Wala pa po kasi akong mic na pang video. So, ang ginagamit ko yung tawag dito, yung earbuds. Sana akong may pekto. Diba? Ano pagkukwentuhan natin? So, ito po yung second mukbang ko. Pero yung first mukbang ko po, kasama ko si Boss Vino, tsaka si Val Baliw, nung nasa Kalamba po ako. Bali, last night ko po sa Kalamba yun. Umuwi ako last year. Last night ko po sa Kalamba, nagyakagan po na magmukbang. Hindi nakasama si Boss Rino kasi meron siyang, anong tawag dito? Meron siyang plano na. May nakaplano na siyang gagawin. So, hindi siya nakasama sa amin. Kaya kami lang tatlo ni Boss Vino, ni Boss Val Baliw. Kaya, ayun. Dito sa, itong campsite na to, they call it, Tanium Creek. So, nasa Tanium Creek kami. Malaki to. Malaking bundok to. Halos nagdudugsong yung campsite is nagdudugsong sa dalawang city. Yung city na tinitirhan ko and then yung isang city na katabi. Malayo din po yun. Anyway, so, yearly po, itong Cebuana, naghahunting po talaga siya ng elk and deers. Tapos, maswerte kapag nakakuha siya katulad nung when was that? I think that was 3 years ago
nakakuha siya ng deer. Nakapag-hunt siya ng deer. So, yung deer meat, naging almost 1 year supply na namin ng karne. So, we're not buying any more meat in the groceries. Or sometimes, if I like pork or chicken, yun lang po binibili namin. Pero yung deer kasi is almost like beef. Pero yung lasa po niya is maitutulad ko sa goat. Sa goat. Medyo lang siya, hindi lang siya maanggo. Hindi po siya masyadong maanggo. Tapos, din siya, tender. Madali po siya lutuin. Hindi po siya matigas. Hindi po siya mahirap palambutin. Kaya, kahit anong luto pwede. But mostly, ginagawa ko po sa kanya is adobo or menudo, or apretada or mechado. Kasi ito naman pong si Buwana, kumakain niya ng pagkain natin Pilipino. One time nga nagluto ako ng ampalaya. Pinatikim ko sa kanya. Kumain siya. Hindi nga lang siya umulit. Pero, kinain niya yung isang bowl ng ampalaya. And then, ano pa ba? Paborito niya sa atin yung lugaw. Paborito niya yung lugaw. Chicken rice soup. Paborito po niya yun. Ayan. Masakit ito dati. Kainis. Nga, tama kayo. Lumalamig niya. Pwede kaya ako dito ghost tube. Tingnan ko ha. Ay, I'm back. Palpak. Akala ko makakapag-ghost tube ako. Kailangan ko pala mag-subscribe. Anyway, dating tayo dyan, balang araw. So far, parang narinig akong tumawag sa akin. Diba? Siguro, sa susunod kong video, mukbang or whatever, makakapag-ghost tube na ako. Pag-aaralan ko lahat yan. Tingnan natin kung ano mararating. Mamaya, pagkatapos kong pagmukbang, explore ko kayo. Ito lang, kasi baka tayo madapak, madilim. Maraming mga bali-baling mga sanga. Nga pala, itong pagmumukbang ko, ito pong second na mukbang ko ito. First time ko maging solo. Ang nag-inspire po sa akin ito, unang-una sila Boss Rino, si Boss Val, tsaka si Boss Vino. Tapos sumunod na po yung sila Boy Patatas, si Boss Benok, si Teng TV, si Ponggoy, yan, yung mga yan po. Si Adventure Dax, ano naman po siya,
nag-inspire po siya sa akin ng hindi naman ghost hunting, pero ganun, parang ganun na rin po. Pero more on exploration ang gusto ko. Ayoko ng mga, hindi naman po sa ayoko. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Po. Gusto ko lang mag-explore. Exploration talaga. Yan po yung na-inspire sa akin ni Adventure Ducks. Maano po sila, nakakatuwa po sila. Hindi po sila yung boring panoorin. Alam niyo yun, nakakatuwa po sila. Mga comedy, seryoso pero nahahaluan ng comedy. Ganun po. Pero maganda po. Yan po. Yeah, you can subscribe them. And also, this is, for me, it's just for fun. Nakakalabas po. This is my first time on not my first time on camping, but this is the first time na nagbi-video ako in the, habang nagka-camping kami. So, this fun lang po. For fun, trying to find out if I have the skills or I have the magnet or something when it comes to video for like vlogging. Just yun, nakaka-inganyo yung mga napapanood niya sa YouTube, sa TikTok, and sa Facebook, yung mga nag-vlog, nakaka-inggit. Para sila mga artista. Alam niyo yun? Para sa akin, para sila mga artista kasi napapanood ko sa YouTube. So, alam niyo na, pagka ganun, tapos marami ng mga subscribers, mga idol, ganun ang tawag. So, sa akin naman po, kahit hindi na idol, ante na lang, ante. Nga pala. May paplano po ako na nag-video sa cemeteryo, pero mga nakakausap ko po kasi hindi daw pwede sa gabi. Pero yung mga nakakausap ko is residential lang, mga dito din lang. Susubukan ko po na nakipag-usap sa yung mga nakakaano talaga, let's say yung nangangalaga or yung sa tourism or sa government, local government. Aalamin ko po kung paano, kung pwede. Tapos balita ko nga meron ding dun sa city namin, merong abandoned house. Ganda yun. Pwede kong pasukin yun. Katry ko. Kausapin ko sinong may-ari. Pakikiusapan ko. Pag ako lang naman mag-isa wala po akong kasama. Si Buwana, hindi po yan sasama sa akin. Dito lang niya ako pinayagan kasi ito yung niya. Ito yung hobby niya. So, kumbaga, in favor sa kanya, kaya siya pumayag. Ayaw pa nga niya kasi last year ko pa siya inuungutan na, please, let's join you. I want just one night. I want to do this and do that. So, thank God, this time, pumayag siya. Pumayag siya na sumama ako sa camping kahit one night and one day. And then, tatawanan lang niya ako. Tinatawanan lang niya ako pag sinasabi ko kung anong gagawin ko. Tapos minsan pag nagsasalita ako, tinatawanan din lang niya ako. Okay lang. At least napapasaya ko siya sa tawa ko. Sa pagpapatawa ko. Diba? Sakit tong may dala naman akong gamot. Tsaka toothpaste. Tsaka yung may dala akong pain reliever. Tsaka yung ointment para pampangimay.
Alam niyo, hindi naman nakakatakot. Nakakatakot lang yung baka may wild animals. Ang ahas hindi po kasi malamig. May ahas din pero hindi masyado. Hindi ka matatakot. Kalimitan po talaga yung mga bigla-bigla na ibon. Gagamba. Yun. Mga gagamba. Nakakaano lang naman yun. Hindi ko alam, di pa ako nakaka-encounter na talaga nakakatakot na gagamba. Pero mga sapot-sapot tsaka yung mga nakakagulat lang. Pero hindi naman po ako takot sa gagamba. Hindi man ako takot talaga sa itis. Kaya lang pag lumipad, yan, medyo nakakagulat kasi. Magugulatin ako. Ano pa ba? Ang mga wild animals lang naman ang dito. Pero yung sasabihin mo, multo o entity, nawang ko dito sa so meron akong experience. May na-experience na po ako, pero wala pa po sa ganitong area. Wala pa po sa ganitong lugar. More on experience ko po is building. Dati kong trabaho. Nakakatawa na yung peripheral vision, no? Akala mo minsan may katabi ka, o akala mo minsan may tao. Kaya pagka ganyan kayo matatakot, kasi lang yun. Guni-guni. Parang gawa-gawa. Ay, hindi man gawa-gawa. Pero, yun alam kong guni-guni. Yung nasa site lang dito. Pero wala naman yun. Nabibig lang yun. Kasi, ang dami ko pong ganyan. Minsan nakala ko may katabi ako. Paglingon kong ganyan, wala. Sinasabi ko yun sa doktor ko sa mata. Tinatawanan lang ako. Hindi mo sinasabi kung ano ibig sabihin yun. Ganun lang ako. So, pwede ka ba sabihin paranormal yun? Hindi. Kasi, hindi mo totoo eh. Lumingon ko ganyan, wala naman. Wala naman. Masama, paglingon mo na andyan. Yun. Yun ang medyo, oops. Pero wala naman. Ubus na. Mapakita ko sa inyo paligid. Dahil na mahina yung flashlight ko. Nawala po kasi yung ko. Meron po akong ginagamit ng mag-light. Mamahalin po yun. Talagang ang layo. Parang tactical flashlight po siya. Pang army. Kaya lang, nawala. Trabaho. Baka may nagka-interest. Hindi man mawawala yun. Kahit saan ka pumunta. Mapa-Amerika, mapa-Pilipinas, alam niya, saan. Kayong mga Pilipino na ang tingin sa mga Amerikano, tsaka yung Pilipino na nasa Amerika na po, hindi po kami mayaman. Kayod din po kami. Minsan na-aksidente ka na sa trabaho. Ako, ilang beses na po ako na-aksidente sa trabaho. Wala ako nakuha. Minulto na ako sa trabaho. Wala pa din na pala. Wala. Ano ba? Lamig. Na. Ang katuwa, no? Minsan pag may tinignan ka, maano man na. Ano yun?
Basta hindi nagalaw, wala nang gawa-gawa lang ng isip mo. Ito. Tubig lang tayo. Bawal ang soft drinks. Bawal ang matamis. Okay. Good morning. Okay mga kaibigan. Again, ulitin ko po. Pakita ko sa inyo si Buwana. Ayun si Buwana. Nagre-ready po ng kanyang muzzle loader. So, ito po again ang ating doghouse. Yung pinto. Pasok ng ating trailer. So, mamadaliin ko lang po ito kasi ako po ay malulubat na. So, ito po yung entrance. See? See that? Entrance. Ito po ay maliit lang. Lahat po itong nakikita ninyo, cabinet, yung mga cabinet na to, itong kama, yung shelf sa taas, and then yung ilaw. Ito, itong ilaw na to. Lahat po yan kanyang ginawa. Ano lang po niya yan. Teka, isasara natin to. Dahil may mga insekto. So again, ito po, yung mga cabinets na yan, lahat ng cabinets na nakikita ninyo, gawa po niya yan. Si Buwana po lahat ang nagkabit niyan. Tapos, itong wall na to, si Buwana din po. Kasi ano lang nga po to, cargo, so, ano lang po siya, tawag to, lata, metal. So, nilagyan din niya ng harang. Tapos, ito po yung bintana na ginawa niya. See that? Ito po yung bintana. Isa po niyang ginawang bintana. Ito pala. Tapos, ito po yung pinaka main door ng cargo trailer talaga. And, ito yung table, nilalabas niya para magkaroon ng, halimbawa, lutuan or galawan sa labas. Pero this time, hindi po nilabas kasi pag umalis po, may mga nagpupunta po kasi doon, ninanakaw yung mga gamit. Tapos, ito yung kanyang cooler. Bali, 1 week supply po yan ng pagkain niya. Or 5 days maybe or 2. Kasi, ang bahay naman po namin is 20 minutes drive away. 20 to 25 minutes drive away. So, pwede po siya mag-uwian. And then, makikita niyo yung mayroon kaming propane tank. Ito po ay heater. So, sa gabi malamig. So, may heater, propane tank. Kanya yung hose na yon. Itong black hose na yan. Konektado po yan dito. Tapos heater. Tapos, ito ang meron kaming stove. Lutuan. May lutuan po kami dito sa loob. Just in case gusto niyo magluto. Pero usually po, tubig lang ang iniinit namin dito. Iniinit namin. Sinasalang namin. Tapos may isa pa po kaming kalan. 2 burner din. Pero, nasa ilalim po ng kama. Meron po itong ilalim ng kama to. Ang tawag dito. Cabinet din po siya. So, andyan po yung iba naming gamit, yung mga kalan, yung iba pong importante. Tapos ito yung kama.
twin size bed. Tanong niyo po siguro kung paano kami nagkasya. Well, ako po ay nakatagilid lang. Wala pong tihati-haya. Tagilid lang sa magdamag. Kung gusto kong humarap dun sa kabila, tagilid. Siya po ay hindi po pwedeng tumagilid at hindi po siya pwede ng tawag dito, nakastay na malaki kasi. So, ayan. Ito yung cabinet. Lagayan niya ng damit. Tapos, pantry. Lalagyan po ng mga delata, plato. Tapos, ito po gamit niya. Mga books niya, tsaka iba pang gamit. At tsaka yung connected, yung pinakasaksakan po na nakakonekta dun sa battery sa labas. Tapos ito, ay, mga importanteng gamit po din niya. Books. And then, drawers gamit niya. So, siya po gumawa niyan lahat. Kasi po sila po ay carpenters. Sa construction po sila ng father niya. So, yun. Siyempre, mga tools and then yung yun. Okay. Good morning from the state of Evergreen, Washington. So, ito po yung surroundings ng ating campsite. Yan. Bye! May ibon na dumapo sa ating cellphone. Siya po yung ibon. See? Gusto niya magpakuha ng video. Good morning! Good morning! Anyway. Balik tayo. So, gala ko muna kayo dito sa campsite. So, kaya po kagabi, nung nagmukbang po ako, hindi po ako naglakad or nag-ikot. Kasi po, kita niyo yung mga itim-itim na yan, yan, yung mga ganyan, mga pine cones, ang dami po niya, nagkalat po yan. Ang mahirap po niyan pati, pagka naapakan natin, madadapa tayo or matatalapid tayo. Puro mga, ano po yan, puro mga yan, yung mga pinutol na puno, tapos mga trees, mga pine trees na po, baka tayo maaksidente, paano po yan? Pababa. Hindi po level to, pababa po yan. Sa camera po, ang tingin nyo lang, pantay. Hindi po. So, ito po yung side ng ating campsite. So, handahan lang muna tayo. Medyo malamig. Malamig po. Yan. Ito. Oh, sarap ng araw sa likod. Okay. Yan. At saka nga po pala kagabi, nung nagbumukbang tayo, hindi po tayo
wala po tayong campfire. Bawal po kasi, may burn ban. Matagal na, halos mahigit 1 buwan na yung burn ban dito sa Washington. Kasi po, may mga bundok po na nasusunog. Kita nyo, mausok, malabo. Kasi po, that's a smoke. That's not a cloud. Those are smoke. Kasi nga, may malapit po na bundok dito na nasusunog. So, yeah, hagip po dito yung smoke. Ayan. So, lakad ulit tayo. A little furthermore. Oops, dito tayo. Malalim. So, okay. Bangin po yan, bababa. Pagulong-gulong si Ikay dyan. Wala, hindi na matatagpo sa ating maliit. Kita nyo po yung ko-close up ko na konti. Yung baka mali ako nang maituro. Yung dalawang puno na yan. Ito at saka yan. Yung dalawang puno na yan. Ito pong diretsong to. Diyan po dumadaan yung sasakyan. So para po kaming dumadaan sa dalawang tawag doon. Ano ang tawag doon? Yan po. Yung daan na yan. Kaya po kami dumaan sa dalawang puno. There you go. Yung araw. Excuse me. Doon po kasi ang sikat ng araw kaya hindi po tayo nakaano ng sunrise. Tapos siguro matanong niyo ako, ante, paano kung tanongin niyo ako, ante, paano kung naiihi ka? O gusto mong magpasintabi, paano yan? Saan ka nagpunta? Or paano? Okay, papakita ko po sa inyo. So, dito po, parehan yung mga puno, hindi po ako pumunta dyan. Ito, tayo. So, ito yung aming truck. Tapos, yan yung aming camper. Ito, lakad po ako dyan. Punta ako dito sa likod. Ito sa likod. Yan. Dito. Oh. I heard something. Ako pala yun. So, dyan po. Kita nyo? Hulaan nyo na lang kung saan dyan. Sa lugar na yan. So, yan po mga kaikay. Dyan po ang inyong ante. Nag-CR. Sa magdamag. Halos hindi po ako nakatulog. Kasi, hindi po ako sanay matulog ng maaga, na mga 9 o'clock. Usually, kung nakahigaman po ako ng 9 o'clock, anong tawag dito? Teka po, naikot yung aking camera. Nilalak ko muna. So, ayan. Usually po, pagka po ako nasa bahay, kung matulog kami, kung mahiga kami sa kama, nasa lang kami, nanonood lang kami ng TV, sa salas, hanggang 10 o'clock or 9:30, pero usually 10 o'clock. Tapos, saka maghihiga sa kama. Ako po, nakakatulog po ako ng mga 1. Pinaka-late ko yun po, 3 o'clock ang tulog. Ito pong si Buwana, usually paghiga niya tulog. Yun ang kagandahan sa mga lalaki.
makahiga, tulog. Ha? Masandal pala. Masandal tulog. May buyog. Okay. Moving on. Oh. There. So, itutur ko naman po kayo sa aming trailer na naging ano po namin. Na naging kwarto po namin. So, dito po, nakalak. Ito po, dyan po nakalagay yung aming battery para magkaroon kami ng power sa loob. Tapos, ito po yung kinoconnect sa likod ng truck para mahatak namin. Yun nga again, kagabi, last night, wala po tayong campfire dahil bawal po ang magsiga or kahit anong source ng fire. Burn ban kung tawagin. So, dyan po tayo nakaupo kagabi. Tayo nakaupo. Yan po yung awning. Nagro-roll po yan. So, natitiklop. Tapos ito, alam ko na-fold to eh. So, natitiklop po yan. Pag naka po yan doon sa naka-roll po yan doon. So, tago. Meron siyang lalagyan. Yan po. Tapos, yan, tawag dito. Lalagay po ng sapin para medyo malinis. So, ito po yung nakikita nyo kagabi. Yan yung mga puno na pinalashlightan namin na sabi ko sa inyo, baka meron kayong nakikita nakabitin or nakasabit. Comment nyo lang po sa video. Ayan po yung likod ng ating trailer. Tapos may panghukay. Pero hindi po para sa akin yung panghuhukayin niya. Maghuhukay lang po ng pangsamantalang toilet para kung gusto niyang gumamit mamayang gabi. Ayan. So ito po yung ating actually ito po ay cargo trailer po. Paano pa? Kalalayo ako ng kaunti para makita nyo. Cargo trailer po siya. Yung window na nakikita nyo yan, ano po yan, plain lang. Wala po yung window na yan. Tapos, itong door na to, wala rin po yung door dyan. As in, ano lang siya, parang kahon ng sapatos. Isang buong kahon ng sapatos na yung window na yan, wala rin po yan dyan. Kahon lang po siya, as in kahon. Bali, ang pinto lang po niya ay itong nasa likod. Yan. Yan po yung pinakapinto. Ito yung pinakapinto niyan. Cargo trailer kung tawagin. Kasi ito po yung mga ginagamit pagka yan po yung ginagamit pag gustong maghakot ng mga gamit. Di ba? Maglilipat ka o ano man, hakutin. Cargo nga, di ba? O yan, kaya yan po yung kanyang ginagamit. Pero binili po niya yan at ginawa po ni Bowana para maging tuluyan niya pagka ganitong naghahunting siya. Diyan po siya natutulog. So, ipapakita ko po ngayon sa inyo yung loob. So, again, ayan po yung awning. Nakaano po yan dyan. Safety po yan dyan. Ito po ay vent. Diyan po lumalabas yung kung ano man yung nasa loob na amoy or whatever. Ito. Ang tawag po niya dito ay doghouse. Although, wala kaming dog. Dahil ayoko po ng dog. Hindi sa ayoko. Bawal po sa akin ng dog. Yung balahibo. So, ayan po, meron kaming kortina. Tapos, ginawa po niya yung butas na yan. Binutasan po niya para magkaroon ng bintana. Tapos,
Tapos, yan, naggawa po din siya ng stairs kasi mataas po yan. So, gumawa po siya ng steps pala, hindi stairs, steps. Handle. I'm going to show them around our trailer. So here, we have a stove here. Yan. How do you close this? You lift it up, pull it forward. So, ayan mga kaikays, hanggang dito na lang po dahil ang aking pong cellphone ay malolobat na. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin, sa aking pagtutour sa aming trailer or doghouse kung tawagin. So, dito po kami nag-i-stay kapag nagka-camping. Mas ano po kasi, kesa sa mag-tent, mas komportable. Tsaka yung malamig po kasi masyado. So, kailangan po talaga may heater. So, maraming salamat po. Ito po uli ang inyong Ante Ikay na nagsasabing sarang habi ka po. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Bye-bye!